pangit ko sabihin ko sa inyo eh. Kasi yung asawa ko, yan ang asawa ko hindi ko kayang palitan. At hindi ko papalitan habang ako buo. Kasi sa 41 years na pagkasama. Biruin mo, 41 years, nung away mo kami, away pusa. Parang minsan nag-aaway kami, hindi talaga away na iwanan o iwanan na kita, lalayasan na kita. Hindi ganun. Mag-away mo kami, simpleng away lang, mga siguro, lilipas ng 2 araw, minsan pa nag-aaway kami, 30 minutes lang, pati na kami. Kasi, hindi pwedeng awayin, napakabait. Napakabait na asawa. Sobrang tahimik, wala kang masasabi dyan. Minsan nga, yung kakainin na lang niya, ibibigay pa sa mga anak. Makikita bang magulang na ganyan? Ako, sa 41 years namin nagsama, nawalan kami ng trabaho. Year 1992. Year 1992, parehas kami nawalan ng trabaho. Ang halos, kinakain lang namin puro mga noodles. Halos, ang hirap. Ang hirap. Ang hirap. Dalawa ko anak. Isa Irene sa Kasinunde. Nagawad sila. Sobrang kahirapan. Hindi ko naman sila pinabayaan. Mahal ko sila. Doon naman sila napunta sa lola nila, sa kalolo nila. Saka hindi naman iba yun kasi lolo sa kalolo nila. Yung lolo sa kalolo nila, napakabait sa lola sa kalola. Kaso nga, nasa hihilin na, wala na sila. Kinuha na rin sila ni Lord. Itong asawa ko, makikita mo, hindi yan palalabas. Hindi yan. Ako lang, tigilan naman buhay ko ng buhay. Ayaw ko yun. Ayaw na ayaw. Kasi sobrang bait yan. Hindi siya yung nakikiano dyan sa mga, yung mga siyete-siyete dyan. Ayaw niya yun. Ayaw niya. Kasi iba sa lahat. Saka ako, asikaso niya ako. Asikaso rin niya yung mga anak niya. Sobrang pag-aasikaso. Sa 41 years na pagkasama namin, wala akong masasabi sa kanya. Ako nga, minsan, ako pa nga yung pasaway sa kanya eh. Ako pa nga yung bibigyan ng sakit sa ulo sa kanya eh. Kasi, nagiinom ako. Pero hindi ko man pinabayaan ang sarili ko. Nagiinom ako kasi minsan palibang-libang na sa bahay. Kasi, minsan, kailangan mo rin may inom. Pero sabi niya, ikaw, kasi ng pag-iinom kasi masama yan sa kalusugan mo. Hilig-hilig mo mag-iinom. At inom ka ng inom. Binababayaan mo yung sarili mo. Ngayon, napakasakit na wala sa akin ang asawa ko. Pinakamamahal ko sa hindi ko kaya siyang palitan. Kahit ngayon hindi ko masasabi. Wala na akong makikita katulad na asawa. Katulad na. Hindi ko na siya kaya palitan. Ang hirap bumuo ng 41 years nang ilalabas ko sa kanya yung pagmamahal ko. Paano ko na ilalabas ang pagmamahal ko? Wala na siya. Inuwan na siya ni Lord. Hindi ko gusto. Pero tanggap ko na rin eh. Kasi siguro dahil ang will ni Lord yun eh. Hindi ko na siya pwedeng ano eh kasi will ni Lord. Pero ang dami sakit. Ba't aneurysm ang sumakit sa kagano sa kanya? Ba't aneurysm? Napakasakit talaga yung aneurysm. Bigla-bigla na lang, kasi sigla ng asawa ko, bigla na lang karoon ng aneurysm. Hindi ko gusto. Tapos, ano nangyari pa? Ang nangyari pa sa kanya, yung nakikita ko siya, ang dami niya spero nakalagay sa mga braso. Hindi ko gusto. Kaya ganito. Habang pinakalas yung mga swero, kaya last will testament niya na pinakausap ng doktor yung mga anak ko na sabi niya, ito, di na kaya, baksak na talaga, di na kinakaya. Pugutin na natin yung swero kasi mauubos ng pera yung sabi ng doktor. Makabuhay man itong, paano man itong sa, yung
ano mo, magulang mo, parang lang tanggulin nila, wala na rin silbi. Kasi yung ano niya, aneurysm niya, ang dami-dami aneurysm pa sa sentro. Pero yung anagay, wala na, hindi kaya kilawin ng doktor kasi napaka-sensitive po, kilawin. Sabi ko, Lord, bahala ka na. Sinusuko na namin itong asawa ko. Sinusuko na ng mga anak ng asawa ko kasi talagang ikaw ang may gusto, ikaw ang will nyo, natapusin na kanyang buhay. Wala na lang akong nagagawa. Kaya sabi ko, sa sarili ko, tanggap ko na ako na lang gagabay sa mga anak ko. Sabi ko, ikaw rin gabayan mo yung mga anak ko kung sasa ko ng buhay ka. Saka, alam ko, gusto rin ni Lord, nandun ko na sa heaven. Masaya ka na sa heaven. Sabi ko sarili ko, alagaan ko na sarili ko para sa mga anak. Sa mga anak, bibigyan ko ng lakas. Hindi ako nanghihina. Ang lakas na kukunin ko nila. Doon na lang sa taas. Para lang sa inyo. Kasi ako papalit doon sa ginagawa din ng mama mo. Na kahit alam ko, dyan naman sila, alam ko, di naman siya nawawala eh. Alam ko, nakikita rin nila yung mga ano eh. Nakikita nila yung mga ginagawa nyo rin, sinusubaybayan din kayo eh. Kahit wala na siya. I love you, ma. I love you, sir. Thank you, Kuya Roberto, sa matang-dami pagmamahal at pagkalinga sa iyong may bahay.